Mahilig ka bang makipag-marites? Ating pag-usapan kung papaano natin dapat gamitin ang ating bibig sa magandang bagay. At atin din pag-usapan kung ano ang pwedeng maging resulta ng mga salitang lumalabas sa ating bibig. Ang bibig ay isang maliit na parte ng ating katawan pero ito ay higit na makapangyarihan sa lahat. Na sinasabi sa Santiago Kapitulo 3 versikulo 8, "Datapwat ang dila ay hindi na paaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay." Kapag nakapagsalita ka ng mabuti sa iyong kapwa, pwede itong magbigay ng mabuti o positibong resulta sa kanya. Pero, kapag naman masama ang salitang lumabas sa iyong bibig, na nasabi mo sa kanya, pwedeng makasama at makasira sa taong iyon at pwede mo rin ikapahamak. Na sinasabi sa Kawikaan Kapitulo 13 versikulo 3, "Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang may matabil na dilay nasasadlak sa kapahamakan." At sinasabi din sa Awit Kapitulo 101 versikulo 5, "Siyang naninira ng kanyang kapwa ay aking wawasakin, di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin." Mag-ingat tayo sa bawat salita na lumalabas sa ating bibig dahil pwede natin ito ikapahamak, pwedeng makasakit ng kapwa at pwedeng magamit sa iyo ng ating kalaban na si Satanas. Mas maganda na ang nag-iingat. Huwag din natin gamitin ang ating bibig sa pagsisinungaling. Tandaan natin pwedeng hindi malaman ng tao ang katotohanan, pero wala tayong maitatago sa Panginoon. Sinasabi sa Awit Kapitulo 34 versikulo 13, "Ilayo ninyo ang inyong dila sa pagsasalita ng masama at ang inyong labi sa pagsasalita ng kasinungalingan." Sinasabi ng isang kasabihan, kung ano ang iniisip mo, ay siyang lalabas sa iyong bibig, pagkatapos ay siyang magiging gawa mo, at pagkatapos ay siyang magiging kapalaran ng buhay mo. Kapatid, gamitin natin ang ating bibig sa pagsasalita ng mabuti sa ating kapwa. Gamitin din natin ito sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gamitin din natin ito sa pagbibigay ng papuri sa Diyos. Sa gayon magiging maganda at pinagpala ang ating buhay. Huwag natin gamitin sa mga walang kabuluhan tulad sa pagmumura, tsismis at kasinungalingan. Ito pa ang mga ibang mga verses na pwede nating mabasa sa Biblia patungkol sa bibig at pagsasalita. Mateo Kapitulo 12 versikulo 36 hanggang 37, "At sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka." Mga taga-Efeso Kapitulo 4 versikulo 29, "Anumang salitang maalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig." Santiago Kapitulo 1 versikulo 26, "Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya'y relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan." Lucas Kapitulo 6 versikulo 45, "Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig." Mga taga-Roma Kapitulo 12 versikulo 14, "Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiyusik, pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain." Kawikaan Kapitulo 10 versikulo 31, "Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang magdirayang dila ay hihiwalay."